Ayan, hello, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pero mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay patuloy ko kayong binabati ng isang magandang umaga. At nawa mga idol, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At syempre idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Para na sa ganoon ay lagi ka ring updated sa ating mga video. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, sana samahan nyo ako sa maikling sandali ng ating programang ito upang na sa ganoon ay makasama naman ako sa buong panahon ng ating programa. At ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito mga idol ay may kaugnayan doon sa mga nakaraang kong video na ang paksa ay tungkol sa mga kaluluwang ligaw at mga espiritu. Okay na yun, kuya. May mga idol sa kapakanan nung nagtatanong sa akin, tatalakayin natin ito at parang re-reviewin lang natin o ibabalik natin yung mga nakaraan na sinalakay. Nabanggit ko na mga idol doon sa mga nakaraang video ko nga na ako'y hindi naniniwala doon sa sinasabi nila na mga kaluluwang ligaw at mga espiritong naliligaw na di umano ay humihingi ng katarungan dahil sa hindi magandang pagkamatay tulad ng iba, hindi pa raw dapat mamatay, ay namatay na. Kaya daw humingi ng katarungan, lalo na yung mga pinapaslang at iba pa mga namatay sa aksidente o ano paman. May mga idol, kung yan ang paniniwala nyo dahil sa simula pa nang tayo magkaisip, talagang kinagisnan na natin yung ganyang paniniwala at namulat na tayo sa ganyan. Kaya naman, ginagalang ko at nire-respeto ko mga idol yung inyong paniniwala. Ano man ang inyong mga paniniwala ay nire-respeto at ginagalang ko. Pero mga idol, dahil ko lang ipabatid sa inyo na yung ganyang paniniwala na ating kinagisnan ay taliwas sa banal na kasulatan. Bakit? Ganito po yon. Ayon sa banal na kasulatan, ang tao nilalang ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Tama tayo. Hindi naman tayo basta lang parang kabuti na sumulpot dito sa mundo. Tiyak, may naglalang sa atin sa pamamagitan ng sinapupunan ng ating mga magulang. Di ba? Tama? Ngayon, nang lalangin ng Diyos ang tao, binubuo ito ng tatlong sangkap. Nabanggit ko na noong mga nakaraan sa aking mga video. Ang tao binubuo ng tatlong sangkap. Una na nga itong katawan nating physical. At hindi naman kaila sa atin, talagang may katawan tayong physical, di ba? Tama. Ikalawa, yung ating kaluluwa. Na yung kaluluwa naman ay lumalarawan yan o kumakatawan yan doon sa ating puso't kaisipan, damdamin, at lakas, buhay at lakas. Para magkaroon ng pakinabang ang ating katawan dahil kung wala ang kaluluwa na sinangkap ng ating Diyos, walang pakinabang ang ating katawan. Diba tama? Kaya nga tayo sa lahat ng uri ng nilalang ng Diyos, tayo ang pinakamataas na uri dahil tayo nga ay tao. At ayon pa sa Kanya, kawangis niya tayo. Nilalang tayo ayon sa wangis ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman,
isinangkap niya sa ating katawan yung ating kaluluwa para magkaroon nito ng kaukulan na mapakinabangan ng gusto itong ating katawan. Tignan nyo mga idol ang ibang uri ng nilalang. Sample na natin yung mga hayop. Oh. Yan, although mayroon din silang kaluluwa na isinangkap ng Diyos, dahil kung wala silang kaluluwa, wala rin silang pakinabang. Kita nyo, may mga hayop, lalo't mga aso, matatalino, di ba? Natuturuan. Ngayon, tayo nga pinakamataas na uri. Dahil tayo, kumpleto. Kaya yung sinasabi nila na kaluluwa ng tao, totoo yun, tayo may kaluluwa. Kaya tayo nagkaroon ng pakinabang, nagkakaroon tayo ng damdamin, puso't damdamin, kaisipan, pakiramdam, lakas, dahil dyan sa kaluluwa na isinangkap ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kahit na meron tayong katawan at kaluluwa, kung wala ang espiritu na siya niyang buhay na pinagkaloob sa atin, anong silbi ng ating katawan at kaluluwa? Di ba wala? Ang isang katawan ng tao na walang buhay, anong silbi? Di ba wala? Kung tawagin yung patay, di ba? Ganon. Kaya tayo binigyan ng espiritu ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng buhay. At pag yan ay kanyang binawi na, eto tanong, may buhay ka pa ba? Di siyempre wala na. May pakinabang pa ba yung katawan mo? Di siyempre wala na rin. Babalik ka sa dati na walang pakinabang. Ngayon, yung sinasabi ng iba na humihingi daw ng katarungan yung mga espiritong ligaw at yung mga kaluluwang ligaw dahil nga sa hindi magandang pagkamatay. Alam nyo mga idol, sa totoo lang, ang Diyos may kanya-kanyang pamamaraan para bawiin ang iyong buhay. Yung mga namamatay ng kalagim-lagim, lalo't masasamang tao, yan, pinahintulot ng Diyos yan na mamatay sa ganyan. Dahil nga, ginagamit na niya ang kanyang espiritu na pinahiram sa hindi magandang gawain. Nilalang tayo ng Diyos, pangunahin na para makapaglingkod sa Kanya. Pagkatapos, hindi ko naman naglilingkod, bagkus kinakalaban mo pa siya sa pamamagitan ng mga masama mong gawa. O, di ba? Tama? So, babawiin niya yan sa masamang paraan din. Dahil kasi masama ka eh. Kaya yung mga namamatay sa encounter, yung mga barilan, ganyan. O ano pa man, aksidente. O, di ba? Ganon. Yun ang mga pinapas lang nang wala namang kasalanan o yung tinatawag ng mga walang muwang, pinapatay ng walang muwang, yun kalooban na rin ng Diyos para bawiin ang kanyang buhay dahil hanggang doon lang ang kanyang hangganan. Dahil nga tayo, may hangganan ng ating mga buhay na ibinigay ng ating Diyos. Pag dumating na yung time na babawiin na niya, wala ka nang magagawa. Diba? Whether like it or not, kukunin niya yan. So, kaya nga mga idol, nais ko nang ipaunawa sa inyo na kapag binawi na ng Diyos ang hiram mong buhay na siyang may kaloob, ibabalik ko ang tanong, may pakinabang pa ba yung iyong katawan? May pakinabang pa ba ang iyong kaluluwa na siya nagbibigay sa iyo ng puso't damdamin, kaisipan? Di ba't wala na rin? Kaya nga, ibinibigay niya, pinapahiram niya yung kanyang espiritu para mapakinabangan yung nilikhang katawan at yung kanyang kaluluwa. O, di ba? Tama? Kaya mga idol, yung mga kinagis na nating paniniwala tungkol sa mga kaluluwa na humihingi ng katarungan o yung mga espiritu na naliligaw, ginagalang ko ang inyong prinsipyo sa ganung paniniwala. Pero, sinasabi ko lang sa inyo, taliwas yan sa Biblia o sa salita ng Diyos. Kasi nga, hindi sa atin iminulat yung mga ganyang sistema at hindi natin kinagisnan yung ganyan. Lalo pa, noong mga unang panahon, wala naman tayong relihiyon. Nabuhay tayo ng pagganong-ganon lang, lalo yung mga ninuno natin, wala silang kinagis ng relihiyon. Oo.
Dahil nga, lalo nung ano, ang nagdala lang naman ng religious sa atin dito, sa totoo lang, yung mga Kastila. Kaya nga tinawag tayong mga erehe, Indian. Bakit? Wala tayong alam tungkol sa relihiyon Sila ang nagdala niyan dito. Yang mga Kastila, panahon ng Kastila. Alam niyo ba yung mga Kastila nung unang panahon ng pananakop o yung tinatawag na digmaan, hindi naman sila nakipagdigma para digmain tayo Ang dala nila sa bawat bansa na pupuntahan nila yung religion na gusto nilang ipamulat. At yan nga ang ating kinagisnan. Di ba? Pero ngayon, marami na rin ang namumulat sa katotohanan dahil nga marami na ang nakakaalam ng Bible o yung tinatawag na Biblia. Di ba? At mga idol, isa na nga itong inyong lingkod na nagbabasa ng Biblia. So, diyan ko natuklasan na yung dati ko rin kinagisnan na kagaya nyo na naniniwala sa ganyan, diyan ko natuklasan na mali pala. Di ba? Tama. At sana mga idol, habang napapanood nyo ang video ito, pag-aralan nyo. Subukan yung bumuklat ng Biblia. Magbasa kayo para malaman nyo ang katotohanan tungkol sa ating mga tao na kanyang nilalang. Kaya mga idol sana kahit paano nakakuha kayo ng konting idea na tinatalakay natin ito. Huwag niyong paniniwalaan mga idol na may mga kaluluwang ligaw. Hindi po totoo yan. Dahil oras na namatay ang tao, ultimo ang kanyang kaluluwa, wala nang pakinabang. Kasama niyang namamatay ito. Kasamang namamatay ng ating katawan ang ating kaluluwa. At ang ating espiritu, pag ikaw namatay, kinukuha ng Diyos. Bumabalik sa Kanya dahil pinahiram lang niya yan. Di ba? Tama? Ngayon, bakit sinasabi, bakit may mga nagmumulto? O may mga nagpapakita, humihingi ng katarungan? Diyan mabilis ang dyablo. Di ba? At mga idol, sabi ko na nga, ang dyablo, huwag kang papasilip ng butas, papasok yan. Pag nasilipan ka ng butas ng dyablo, sandali po. Yan, okay. Tuloy na po natin ang ating tinatalakay dahil meron lang in-announce ang ating barangay. Ngayon, yung nga, sabi ko nga po sa inyo, pare-pareho tayo na kinagis na natin yung ganyang paniniwala. Di ba tama? Kaya sana mga idol, matanim na sa isip ninyo na hindi totoo yung mga ganyang bagay. Dahil nga, pagka binawi na ng ating Panginoong Diyos ang ating buhay, wala na tayong magagawa. Hanggang doon ka na lang Kaya nga sabi sa Biblia ang buhay ng tao marupok. Hinalintulad nga tayo doon sa singaw ng sinaing na paglabas ng singaw ng sinaing, tagling nawawala. Ganon. At kasi nga, kaya tayo nilalang ng Diyos para tayo maglingkod sa Kanya. Kaya lang, ang malungkot lang, hindi nagagamit ng ibang tao sa tamang kaukulan yung pagkakalalang sa Kanya. Dahil na rin yan doon sa pinahirang kirubin na inihasik niya sa lupa para mandaya sa buong sanlibutan. At para na rin subukin niya ang mga tao na Kanyang nilalang kung kanino papanig at maniniwala. Yon. Kaya nakakalungkot lang, mas maraming tao ang naniniwala doon kay Satanas na inihasik ng Diyos dito sa lupa. Yon. Kaya mga idol ako hindi ko kayo kinukontra doon sa kinagisnan yung paniniwala dahil isa rin ako dyan na kinagisnan ko yan. Pero nung matuklasan ko nga ang katotohanan, bumitaw na ako dyan. Siyempre, kung tunay kang naniniwala sa ating Panginoong Diyos, mas paniniwalaan mo yung nakalagay sa Kanyang banal na kasulatan kaysa doon sa haka-haka lang ng mga tao na kinagisnan. Di ba? Tama? Para malaman mo ang katotohanan, suriin mo ang Biblia at doon mo matutuklasan ang katotohanan tungkol sa ating mga tao. Kaya nga yung mga idol ko ng mga ghost explorer, na nag-i-explore sila ng mga kababalaghan na di umano tinatawag yung mga espiritu, yung papalayain daw, yung mga kaluluwang ligaw na nakukulong.
Hindi ko po sila kinukontra sa ganun kasi kanila yun eh. May kanya-kanya tayong paniniwala at pananampalataya. Ngayon, yung akin lang, ibinabahagi ko lang sa inyo yung katotohanan na nakalagay sa banal na kasulatan. Di ba? Tama mga idol. Pero kung paniniwalaan nyo ito, matutuwa ang ating Panginoon Diyos sa inyo. Pero kung hindi nyo paniniwalaan, nasa sa inyo yun. Di ba? Sabi nga, ikaw pa rin ang magdidesisyon sa sarili mo at ikaw ang magpapasya. Sabi ng Diyos, inilagay ko sa gitna ninyo ang masama at mabuti. Kayo ang mamili. Di ba? Tayo pinapipili ng Diyos eh. Kung saan natin gusto eh. Di ba? Kaya kung yan ang pinili nyo, inyo yan. Di ba? Sabi nga niya eh, ulitin ko, nilagay ko sa gitna ninyo ang masama at mabuti. Kayo ang mamili. Pero may babala siya. Sabi niya, piliin nyo ang mabuti upang kayo ay maging mabuti. Di ba? Iwaksin nyo ang masama. Okay no, mga idol sana kahit papaano sa konting kwentuhan natin ito, sa larangan ng mga spiritual na usapan, may nakuha kayong kahit konting aral o sistema na nakalagay sa ating banal na kasulatan na magiging gabay nyo kung ito ay pangahawakan ninyo. Ang mga idol, kung duda kayo sa mga sinasabi ko, suriin nyo ang banal na kasulatan. Pagtyagaan nyo, basahin nyo. Dahil ako dati, hindi rin ako naniniwala dyan eh. Oo. Pero kasi siyempre, habang nagkakaisip tayo, nagiging mature ng isip natin, tinutuklas natin kung ano ang tama. Di ba? At kung ano ang mga dapat. Ganon, di ba? Dahil binigyan nga tayo ng sapat na isip, yun nga, bahagi ng kaluluwa natin yan, ng ating kaisipan, ang ating damdamin. Di ba? Dahil kung wala tayong kaluluwa, walang silbi katawan natin. Bakit? Para tayong robot. Oo, para ka robot. Bigyan ka man ng espiritu ng Ama, ng itaas, kung wala kang kaluluwa, mapapakinabangan ba yung katawan mo? Di wala, hindi rin. Kaya nga lang, siyempre, kinagis na natin yung ganun. Ano na? Okay na, mga idol Salamat ng marami. Sa may kisandali ng ating kwentuhan, sinamahan nyo ako. Pero, shoutout muna sa ating mga idol dyan, alam ko, saan man kayong panig ng ating bansa, alam kong abala rin kayo sa inyong mga ginagawa. Shoutout din sa aming mga kapwa vlogger dyan. Pagpatuloy natin ang ating magandang layunin sa larangan ng social media na makapaghatid ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Panatilihin natin ang malinis at mabuti nating layunin sa larangan ng social media. Tayo naman mga vlogger hindi naman natin hangad na basta lang kumita sa ganitong mga pagbablog, di ba? Bagamat may mga vlogger dyan na talagang kumikita na. Hindi katulad ng inyong lingkod. Nagbablog ako pero hindi ako kumikita sa larangan ng social media dahil hindi pa naman ako nakamonetize. Isa akong YouTuber. Sa YouTube ako, hindi ako sa Facebook. Pero kasi nga matagal ma-monetize kapag ikaw pumasok sa ganito dahil kasi lalo sa YouTube ang taas ng ng hinihinging yung watt hour. Tipi mo 400k ang watt hour mo bago ka ma-monetize. Doon naman sa subscriber, pasok na ako sa subscriber kasi na mahigit 1,000 na ang subscriber ko. Ang inaano ko na lang yung tungkol doon sa itong watt hour. Pero hindi ko naman hinahangad dyan na ma-monetize ako kasi kaligayahan ko na ang mag-vlog ng ganito dahil ako nasa larangan ng serbisyo publiko. Pero bilang isang may tungkulin dito sa aming barangay, kasama sa ibinablog ko yung sistema ng aming trabaho dito sa aming barangay. Ganon mga idol Kaya yung mga kapwa ko vlogger dyan, shoutout sa inyo. Bro, what's out? What's out? Bro, hindi ka naman ayaw mo sumama sa akin Pinuntahan kita kanina wala ka Ayan kapwa natin vlogger yan Ayan
Oh. Yun o, di ba? Si Dong. O, pero mga idol ha. Hanggang sa muli. Samantala ako nagpapaalam sa inyo dahil dumating na ang tamang oras ng ating pamamaalam. Sana sundan nyo pa yung mga susunod natin video. Kung meron kayong mga comment, ilagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. Kung gusto nyo naman mga magpabati, may mga gusto kayong ipabati, ilagay nyo rin dyan at babatiin natin lahat ng gusto nyong batiin. Okay na ha mga idol. Kung muli inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online Vlog TV. Okay na. Alam.